presentation. Sige pa. Ay, ito na lang gamitin mo para... Sige. Natawa tayo na sa sharing. Pwede mo, kasi nandun yung natin, yung pag-aaralan natin. Sa sharing, tawag doon, tanungan. Pwede mo yung communicate doon sa sharing tanungan. Ano sharing tanungan? Opo, nandun po yung ating pag-aaralan. Messenger. Sa Messenger. Anong Messenger. GC yan? Sharing tanungan. Sharing tanungan. Pastor, ayun ba yun? Nakikita ko sa... Opo, pwede po kayo pumunta ron kasi doon po tayo pupokus doon sa ating pong pag-aaralan. Baptism ang topic. Ang topic po natin ay Baptism. Ano ba? Naalala ko dito na bautismo na? Oo, Isang bagay kung bakit kailangan natin mabautismo na. Pangalawa na bautismo na in Jesus name and in Lord Jesus Christ. Buo na yun para wala nang tao. Yes, tama yan. Ayan. So, doon po, sa sharing, nandun po yung sa Messenger. Kung hindi pa po kayo nakapagano doon, doon po siya, tapos yung isi-share ko po, pinag-aralan ko yung mga people sa biyaya at habang po ng ating Panginoon na kung baga sa nag-aaral din tayo ng Bible School. 4 years po ako nag-aaral. Nag-graduate po ako na 2013 sa BBC Bible College sa Asia. So, kung baga sa ay pinaghirapan din natin ito na matuto sa mga bagay. Kasi sabi nga, nung nagsisimula pa lang ako, ang payo sa akin ng kapwa ko pastor, mag-aral talaga. Kasi pag hindi po tayo nag-aaral, kung baga sa hindi tayo qualified sa pagtuturo. Bagang teacher lang yan. Kapag hindi ka nakapagtapos ng teacher, hindi ka pwede mag-teacher. Parang yung police lang din niya. Kung hindi ka nagtapos ng police, hindi ka nagtapos police. No? So, ibig sabihin kailangan talaga natin mag-aaral. Ngayon, kung baga sa ang ating pong pag-aaralan ngayon, patungkol po sa bautismo. Ano yung water baptism, Pastor? Water baptism po ito. Water baptism, kasi mahalaga po ito sa buhay po natin. Meron po tayong pag-aaralan patungkol sa water baptism. Kung bakit kailangan natin. Kasi bilang mga lingkod ng Diyos, ito yung trabaho natin . Trabaho po natin ito dahil utos ito na atin ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi lang tayo nangangaral ng mabuting balita dahil para kundi ang layunin natin kung bakit tayo nangangaral para ang tao ay maligtas. Tama po ba? Amen. Yeah. So, sabi po ito, baptism. Nandiyan na po kayo sa sharing the word of God. So, sabi po ito, ang bautismo ay baptism was commanded by our Lord Jesus Christ to His disciple so that people can be saved. No? So, ang bautismo ito ay inuutos ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad upang sila ay maligtas. Kasi ang kaligtasan para lamang sa mga Hudyo . Dahil hindi tinanggap ang kaligtasan sa mga Hudyo, nabaling ito sa mga Hintil. Nabaling ito. Kasi nga, bakit nabaling? At ang tayo mga Hintil, may bilang lang po tayo. Roma chapter 11 verse 25, makikita natin doon. May bilang lang po tayo. Hindi po lahat ng Hintil ay maliligtas. Kaya kahit na mangaral tayo ng salita ng Diyos, kapag hindi sila kabilang sa mga pinili ng Diyos, hindi talaga Romans sila 11:25. maliligtas. Romans 11. Hindi ko ibig mga kapatid na hindi nyo maalaman ang hiwagang ito na ang katigasan ng ulo ay naganap sa mga bago dumating ang kabunuan ng mga hindi. Yan. Sabi doon, That the blindness in part happened to Israel until the fullness of the Gentile becomes. yan. Sabi niya, may isang hiwaga na hindi ko malaman ninyo. Ang pagmamatigas ng bayan ng Israel ay hindi panghabang panahon. Ito ay tatagal lamang hanggang mabuo ang bilang ng mga Hintil na lalapit sa Diyos. So ito yung layunin kung bakit inutos ni Kristo sa kanyang mga alagad na humayo sa buong sanlibutan. Marcos chapter 6 verse 15 hanggang 16. Ganito sinasabi. Sabi na banal na kasulatan, ang sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita.
ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. So ito, bagay inutos ni Jesus Christ, doon siya ay mamatay na sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay. No? Muling mabuhay. Ibig sabihin, tapos na ang salvation sa mga Hudyo. Kaya sabi niya nung siya namatay, it is finished. Ibig sabihin, wala ng Kristong muling mamamatay para sa mga Hudyo. Kundi sapat na. Kung mabasa natin sa kapila, sa baba ng Roman 11:25-26, at sa gayon, ang buong Israel ay maliligtas. Kapag nabuo ng bilang ng mga hintil, so ang buong Israel ay ligtas po sila. Pero hindi sila katulad natin. Kasi tayo po yung magsasama sa rapture. Alala niyo pong panahon ni Noah? Ang arko ay para kanino? Sa mga tao. Ay hindi sila naniniwala. Saan nabalik ang arko? Sa mga hayop. Pero ang hayop, lahat pa ng hayop maliligtas? Hindi. May bilang lang. No? May bilang lang. Hanggang hindi natatapos ang bilang ng mga hayop, patuloy sinuwala na nawagan sa mga hayop. At hindi lahat ng hayop ay nakakarinig na kanyang panawagan. Kundi yaw lamang mga pinili at hinirang ng Diyos. Pero hindi naman lahat ng hindi, katulad tayo dyan, hanggang hindi sila kabilang sa mga pinili ng Diyos, hindi talaga sila magre-response. Ang magre-response lang, yung mga taong kabilang na tinawag ng Diyos. Hindi lang ang magre-response. Sila lang yung makakarinig sa ating panawagan. No? Sila lang yung makakarinig sa mga sinasabi natin. Yung mga hindi kabilang, kukutsain tayo yan. Mga sinukulo yan, mga kapatid yan. No? Hindi nila hindi sinasabi natin. So, dito po sa aklat ng Gawa chapter 16, verse 13 hanggang 33, ay sinunod ng alagad yung sinabi ni Jesus. Di ba? Sinunod niya. Sabi nito, sabi ng Apostol Pablo, doon sa Marcos chapter 16, verse 13 hanggang 31, nandiyan po yung suggestion natin, ha? Natingin niyo po. Nandiyan po yan, mababasa niyo po dyan. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoon, Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi rin iyon, hinugasan ng bantay pinto ang kanilang mga sugat at sila'y nagpabautismo, pati ang buniyang sambahayan. Kasi dapat gawin niya, bakit gawin? Kasi utos ni Jesus yun eh. Kailangan mangaral muna tayo ng salita ng Diyos. Kapag nangaral tayo ng salita ng Diyos, nagkaroon sila ng pananampalataya, nagsisig sila ng mga kasalanan, so kailangan sila bautismuhan upang sila ay maligtas. Kaya lahat na ng bautismuhan, 100% ligtas na po tayo. Dahil hindi naman nagsisimulan si Jesus, hindi ko ba? Amen. Kung sasabihin na hindi ka ligtas, sa bautismo ka, ibig sabihin, sinungaling ang ating Panginoon Hesus. Ang kailangan mo lang manampalataya ka lang. Totoo ang sinabi ni Jesus. Amen. Kasi hindi naman tayo magliligtas eh. Kundi ang Panginoon. Yan. So yan ay makikita natin. Pangalawa, dito na po tayo. Ang pangalawa, ang bautismo ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng tubig. Yan, so kailangan may tubig talaga. Pupunta tayo doon sa swimming pool, sa dagat, para isagawa ang baptism. Ito yung nangyari kay Jesus. Si Jesus ay pabautismo rin. Di ba? Doon sa Matthew chapter 3, verse 13 and 17, ginawa din ito ni Jesus para patunayan na ang bautismo ay isinasagawa sa tubig. No? Sabi rito, sa Matthew chapter 3, verse 13 and 17, dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tumugon si Juan at patuloy na sinabi, ako po ang dapat bautismuhan ninyo, bakit kayo nagpapabautismo sa akin?
Subalit sumagot si Jesus, hayaan mo mangyari ito. Hayaan mo ito'y mangyari ngayon, sapagat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag din si Juan nang siya'y mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig, biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapos sa kanya at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So doon, makikita natin na ang bautismo ay sinasagawa sa tubig. Doon sa tubig. At nang mabautismo si Jesus Christ, ginawa niya rin ito. Nagbautismo ba si Jesus? Nagbautismo rin siya. Nung siya ay mabautismuhan. Sabi doon sa John chapter Sa John chapter 3 verse 22 John chapter 3 verse 22 hanggang 26, nagbautismo rin si Jesus nung matapos siyang mabautismuhan ni Juan Bautista. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea, nanatili sila roon ng kaunting panahon at nagbabautismo ng mga tao. Samantala si Juan ay nagbabautismo naman sa Inon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumunta sa kanya ang mga tao at nagbabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol kay Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Guro, naalala po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayan ng Jordan sa inyong pinatutuhanan? Siya ay nagbabautismo rin at nagpupunta sa kanya ang lahat. No? So doon ay makita natin na maging ang ating Panginoong Kristo, ginawa niya rin to sapagkat kumbaga para patunayan na ang bautismo ay isinasagawa doon sa tubig. Pangatlo, no? Kung titingnan natin, maging po doon sa Gawa chapter 8 verse 26, yung si Filipe at ang eunuko, na kung saan ay sinabi ng eunuko kay Filipe, may tubig dito. Hindi pa ba ako pwedeng bautismuhan? Sabi ni Filipe, pwede kung ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon. Kaya sila ay lumuson sa tubig at sila ay kanyang binautismuhan. Yan. So, makikita natin na bautismo ay isinasagawa ito sa tubig. Kaya sa linggo po, meron kaming baptism na doon sa mga taong tinawag ng Diyos at nakarinig ng mabuting balita at gustong maging alagad ng ating Panginoon. No? So, pangatlo, ang bautismo, ito ay inuutos ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad upang gawin alagad ang lahat ng bansa. Ibig sabihin, ang layunin ng bautismo para maging alagad kanino? Ni Kristo. Na ang sabi doon sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20, nung mabuhay ang ating Panginoon, sabi niya, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. So doon, pagkatapos natin sila mabautismohan, kailangan natin silang
turuan. No? Sa lahat ng ipinag-uutos ng ating Panginoong Hesukristo. Na pinakikita dito na inutos maging si Apostol Pablo. Maging si Apostol Pablo, bago siya naging alagad ni Kristo, siya rin ay binautismuhan. Di ba? Sinag-bautismo sa kanya si Ananias. Na pagkatapos niyang siya ay, si Apostol Pablo ay mag-uusig, no? Siya yung mag-uusig dun sa mga mananampalataya kay Kristo. Sa kabila ng lahat, nangusap sa kanya si Kristo, at doon ay nangyari, at nakilala niya si Kristo. Nung makilala niya ating Panginoon Kristo, siya ay nagpabautismo para maging alagad ni Kristo. At si Pablo ang ginamit ng Diyos, ginamit ni Kristo para sa ating mga hintil. Yan, para sa ating mga hintil. Siya ang ginamit ng ating Panginoon. Kasi ang mga 12 apostol ay para lamang sa mga Israel. No? Para lamang sa mga Israel. Kaya ginamit niya si Apostol Pablo. Kaya si Apostol Pablo ang ginamit para tayo ay maligtas. Siya yung naging daan para ang mga hintil ay magkaroon ng kaligtasan. Yan. So pang-apat, ang bautismo ito ay sinasagawa sa isang tao upang ipagkaloob ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa iyo. Dahil kapag hindi ka mabautismohan, hindi mapapasayo ang Espiritu Santo. Sabi noon sa banal na kasulatan sa Gawa chapter 2 verse 38, sumagot si Pedro, pagsisiyan ninyong talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So doon mo pa lang matatanggap ang Espiritu Santo katulad ni Kristo. Si Kristo, bago niya matanggap ang Espiritu Santo, binautismuhan muna siya ni Juan Bautista, nabasa natin kanina. Pagkatapos nilang mabautismuhan, umawit siya sa tubig, saka bumaba ang Espiritu Santo. No? Ganun din man sa atin ngayon. Hanggat hindi ka napabautismuhan, hindi mapapasayo ang Espiritu Santo. Kailangan mabautismuhan ka muna. Dahil ang Espiritu Santo, ito yung tatak ng pagkahirang sa'yo ng Diyos. Nakatunayan na ikaw ay 100% na ikaw ay ligtas. Sabi naman sa Ephesians chapter 1, verse 13 hanggang 14, nandiyan po yan sa ating po GC. No? Ang sabi niya, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang kasalita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan, purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. So diyan pinakikita na kapag ikaw ay nabautismo na sa pangalan ni Kristo, ipagkakaloob sa iyo ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo nito, mararamdaman mo ito dahil may pagbabago nito sa buhay mo. Ay yung tinatawag na 9 fruit of the Holy Spirit. Alam niyo na fruit of the Holy Spirit? Yan. Yan ang mararamdaman mo. Kapag nasa iyo na ang Espiritu Santo, meron ka ng kagalakan na hindi kaya ipaliwanag ni naman maging ikaw ay hindi mo kaya ipaliwanag to. Kapag naramdaman mo na ang Espiritu Santo. Sa Gawa chapter 19, verse 1 hanggang 7, ganito sinasabi, habang nasa Corinto si Apollos, tinahak naman ni Pablo ang mga dakong kabundukan, ang lalawigan hanggang sa siya'y makarating sa Epeso. Natagpuan niya noon ang ilang alagad at sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo sumampalataya?
Hindi po. Hindi po namin narinig na may Espiritu Santo. May Espiritu Santo pala, tugon niya. Kung sa gayon, sa ano kayo nabautismuhan? Tanong niya. Sa bautismo ni Juan. Tugon naman nila. Kaya sinabi ni Pablo, ang binabautismuhan ni Juan ang mga tumatalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya ang pagsisisi sa mga Israelita upang sila ay sumampalataya kay Jesus na dumarating, na nakasunod niya. Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Kristo. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba ang Espiritu Santo at nagsalita sila ng iba't ibang wika. So doon makikita natin, kapag nabautismo ka na sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, ipagkakaloob sa iyo ang Espiritu Santo. Last, panglima, ang bautismo ito ay sinasagawa sa isang tao upang maging kabahagi sa kamatayan ni Kristo, sapagkat ang kamatayan ni Kristo ay para lamang sa mga Hudyo, hindi para sa mga Hintil. Kaya kailangan ng mga Hintil na mabautismohan para maging kabahagi sa kamatayan ni Kristo, dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil hindi ka mababayaran ng iyong mga kasalanan kapag hindi ka naging katulad sa kamatayan ni Kristo, maging kabahagi sa kamatayan ni Kristo. Dahil tayong mga Hintil, hindi po tayo kabilang doon sa pangako ng Diyos. Hindi tayo kabilang. Tayong mga Hintil, nangligtas lamang tayo sa biyaya at abot ng Diyos dahil sa katigasan ng mga Hintil. Hindi nila tinanggap si Kristo bilang Panginoon at sarili tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya tayo ngayon, na nabaling ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya at kabag, sa pamamagitan ng bautismo, para maging kabahagi tayo sa kamatayan ni Kristo. Sa Romans chapter 6, verse 1 hanggang 14, ganito ang sinasabi na banal na kasulatan. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy pa ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan, tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay tulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipago na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanan pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayo kasama niya. Alam natin si Kristo ay nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y namatay siya ng minsan dahil sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos. So diyan makikita natin na tayong mga Hintil na sumampalataya at nabautismuhan ay naging kabahagi tayo sa kamatayan ni Kristo. At 100% nabayaran na ang ating mga kasalanan, dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Kamatayan. Kaya nakakatiyak tayo na tayo po ay ligtas. Ang sabi nun sa Colossians chapter 2, verse 12 hanggang 13, ganito sinasabi ng banal na kasulatan: sa pamamagitan ng bautismo, nalibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya.
dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng utusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan, So doon ay malinaw na ang kamatayan ni Kristo ay para lamang kanino? Sa mga Hudyo. Dahil kung kasama tayo sa kamatayan ni Kristo, ay hindi na natin kailangang bautismuhan. Amen. Hindi na natin kailangang bautismuhan kung tayo ay naging kabahagi sa kamatayan ni Kristo. Dahil nga hindi tayo naging kabahagi, yun ang dahilan kung bakit ipinangangaral ang mabuting balita sa atin. Para ang layunin, mabuo ang bilang ng mga hintil. Mabuo ang bilang ng mga hintil. Kaya kung hindi pa kayo nababautismo, let's na tayo, magpabautismo po kayo. Nandito po mga pastor. No, sila pa yung mga lingkod ng Diyos. Dahil 5 lang po ang lingkod ng Diyos. Ephesians chapter 4 verse 11. Apostol, propeta, evangelista, pastor at guro. Ginawa niyo ito para sa kaulat ng kanyang iglesia. Ibig sabihin, ang totoong lingkod ng Diyos ay 5 lang. At ang 5 ito ang inutusan ng Diyos para buuin ang bilang ng mga hintil. Kasi pag nabuo lang bilang ng mga hintil, wala nang mga ngaral ng mabuting balita. Matutupad ang bulan ni Propeta Amos. Amos chapter 8, verse 11 to 12. Makibasa doon. Pag nangyari ito, wala nang mga ngaral ng mabuting balita. Pag nabuo na ito. Amos chapter 8, 11 to 12. Makibasa. Amos 8:12. 8 verse 12. At sila'y nagsisilaboy sa dagat at mula sa ilagaan hanggang sa silangan. Sila'y magsisitakbo ng parot palito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Yan. Sa araw na iyon ay mga lulupaypay sa uhaw ang mga magandang dalaga at ang mga binata. 14. Silang nagsisumpa sa pamagitan ng sinanan ng Samaria at nagsabi, buhay ang Diyos mo, o Dan, at buhay ang daan ng Beerseba. Sila'y mga bubuhan at kailan may hindi na mga babang. Yan. So doon makikita natin, sabi niya, na darating ang araw na pairali kong tagutom, magugutom sila hindi sa pagkain, mauuhaw sila hindi sa tubig, kundi ang kalangkauhawan at kagatungan ay ang ating mga salita. Pupunta sa hilaga, timog, kanluran at silangan, hanapin nila ang salita ni Yahweh, subalit hindi nila ito masusumpungan. Sa ngayon, nasusumpungan pa ba natin ang salita ng Diyos? Yan. Ibig sabihin, hindi pa buo ang bilang ng mga hintil. Kasi nga, ang layunin ng salita ng Diyos, buuin ang bilang ng mga hintil. Kapag nangyari yun, kapag wala ka nang narinig na nangangaral ng mabuting balita, ibig sabihin, tapos na. Tapos na ang bilang ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Doon na magaganap ang tinatawag na rapture. Doon na magaganap yun. Pwede na tanong? Pwede na po. Okay. Doon sa nabanggit ng mga talata, ano ang ginagamit when it comes doon sa bautismo sa tubig? Yan. So, dito, ang ginamit ng mga alagad sa pangalan ni Kristo. Nakasulat eh. Nakasulat. Kasi kung doon lang tayo, kung dapat nakabatay ang ating gagawin ayon sa nakasulat. So, ibig sabihin, ang Mateo 28:19 ay hindi yun applicable na bautismo. Iyon ay utos. No? So, hindi yun pwedeng Yun ay command. sa bautismo. Yan. Kasi kung babasa natin dito, ang mga apostol ay nagbabautismo sila sa pangalan ni Kristo. Bakit? Dahil sa pangalan ni Kristo, nandun na yung Ama, Anak, at Espiritu. Nandun na yun. Dahil nagkakasya sila sa pangalan. Pangalawang tanong, at pangatlo siguro.
mayroon bang nabautismuhan na hindi pa nakatanggap ng banal na espiritu? Yun nga. Meron bang hindi na, meron. Di ba yung bautismo ni Juan Bautista? Di ba? Ano ibig sabihin, hindi porke na ikaw ay nabautismuhan sa tubig, ay kakatanggap ka ng bautismo sa espiritu. Yan. So, ang bautismo, malalaman mo kung totoo, parang kasal lang yan. Di ba? May piking kasal, may tunay na kasal. Kapag ang nagkasal sa'yo, hindi tunay na nagkakasal, ibig sabihin, kahit ikakasal ka, kahit ikinasal ka niya, piki pa rin yun. Valid, invalid yun. Pero kung tunay, So, Na- ano yung valid na baptism? yan. Ang valid na baptism ay ganito yun. Episode chapter 11 Episode chapter 4 verse 11. Ang lingkod ng Diyos ay hindi walang apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro. Ginawa niya ito para sa ikaunlad ng kanyang iglesia. Kung ang limang nito, ang siya nagbautismo sa iyo, isa man sa limang ito nagbautismo sa iyo, ay 100% totoo ang bautismo mo. Kasi lingkod siya ni Kristo. Dahil ang bukang bitig niya ay sino? Si Kristo. Walang ibang tinataas, walang ibang kay Kristo, sapagkat si Kristo ang kanyang Panginoon. Hindi niya tinataas ang kanyang sarili. Kundi, ang bukang bibig niya ay si Kristo. Parang dating daan lang yan. Kapag ang dating daan, bukang bibig niya sino? Kapag kinikilala ng pinuno, sino bukang bibig nila sa dating daan? Soriano. So ganito sinabi ni Soriano, ganito sinabi ni Soriano, ang totoong lingkod ng Diyos, ganito yung sinabi ni Kristo. Ganito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi sila nagbabanggit ng tao ni inuman, kasi ang tao, yan yung mga taong kumbaga sa sabi nila hindi sila lingkod ni Kristo, pero ang totoo, hindi nila tinuturo kung sino si Kristo. Basta paano linawagin ko lang po yung tanong. Siguro susuko lang yun. Sige po. Sa tanong po kasi ni Pastor, ano po yung tama? Sige, diretso po natin. Matthew 28:19 ba o Acts 2:13? Para diretso na po. So, Acts 2:13. So, yun ang dapat natin gamitin. Pero hindi naman sinasabi natin, mali yung paggamit sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Dahil sinabi naman ni Jesus Christ yun. Kumaya kayo, gawin niyong malagad ang lahat ng bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Bakit? Totoo naman may Ama eh. Totoo naman may Anak. Totoo naman may Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, siya ngayon ang nagtuturo sa atin. Siya yung nagko-comfort sa atin. Siya yung gumagabay sa atin. Nung panahon ni Jesus Christ, walang Espiritu Santo. Panahon niya ang ating Panginoon Kristo. Nung wala pa si Kristo, panahon ng Ama. Panahon ng Ama. Sa Old Testament, nakilala ang Ama sa pangalan ni Yahweh o Jehovah. Kung pagdating sa New Testament, may Jehovah o Yahweh pa ba? Wala na. Jesus na. Dahil sasabi sa banal na kasulatan, pangalanan mo siyang Isus, sapagkat siya ang magligtas ng kanyang sariling bayan. Basta po clarification. Doon po sa topic natin, topic mo. Doon yata sa 5 yun. May sinabi kayo na ang kamatayan ng mahal na Panginoong Isus ay para lang sa mga Hudyo, Yes. hindi para sa mga Hintil. Tama po ba? Yes. Yung sinasabi sa 1 Timothy. Oo. Sige nga po, kasi Sabi niyan, sa sa panghuli natin, basahin natin. Sabi sa panghuli, ang bautismo ay sinasagawa sa isang tao upang maging kabahagi sa kamatayan ni Jesucristo. Sapagkat ang kamatayan ni Jesucristo ay hindi para lamang, ito ay para lamang sa mga Hudyo, hindi para sa mga Hintil. Kaya kailangan ng mga Hintil na mabautismuhan para maging kabahagi tayo sa kamatayan ni Kristo. Kasi tayong mga Hintil, para maging kabahagi tayo sa kamatayan ni Kristo, kailangan natin mabautismuhan ayon sa sinasabi ng Biblia. No? Hindi po tayo nagsasabi ayon sa ating sarili, kundi ayon sa sinasabi ng Biblia. Na tayo lahat na nabautismuhan, ay nabautismuhan tayo sa kamatayan ni Kristo.
at tayo ay naging kaisa sa kamatayan ni Kristo. Ayon din sa Kolosas, doon sa nabasa natin kanina, ang sabi niya, kayo'y nabautismuhan sa kamatayan ni Kristo, dati kayong mga patay, ngunit muli kayong binuhay. Katulad ng pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Ayan. So, basahin natin sa Colossians chapter 2. Yan. Colossians chapter 2. Yan. Verse 12 hanggang 13. Sabi niya, sa pamamagitan ng bautismo, nalibing kayong kasama ni Kristo. Ang tinutukoy dito ay mga hindi mga Hudyo. Hindi mga Hudyo. Kasi ang kamatayan ni Kristo, nung siya mamatay, sabi niya, it is finished. Dahil para matupad lamang ang pangako ng Diyos sa bayan Israel, sa pangako niya kay Abraham, Isaac at ni Jacob, na sila'y ililigtas sa kanilang mga kasalanan. Sapagat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi sapat ang kamatayan ng mga hayop para mabayaran ang kasalanan ng buong Israel. Kaya kailangan mayroong mula sa Diyos na magkatawang tao para maging isang korderong handog ng Diyos para mabayaran ang ating mga kasalanan. Another tanong sa Pastor. Sa kalagayan ngayon, paano ka mag-bautismo? Ano yung ginagamit mo? Matthew 28:19 o Acts 38? Sa ngayon ginagamit ko, gumagamit ako ng Acts 13. 2:13. Nung sa pangalan ni Kristo. Yan yung ginagamit mo na, Yan. I baptize you in the name of Christ? Sa pangalan, nagbabautismo ako, pero pwede naman natin banggitin ng sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Kasi sinabi naman niya na, hindi niyo ang lahat ng bagay sa pangalan ko. Kung ang pangalang Lord Jesus Christ ay yun na yung complete name of the Father, Son, and Holy Ghost, ano ang purpose pa para bagitin natin yung Great Commission sa Matthew 28:19? Yung Father, Son, and Holy Ghost. Yan. So doon pinakikita na ng Panginoon na ng ating Panginoon Kristo na ang Diyos ay may tatlong tatlong kapahayagan sa ibang salin, tatlong kapahayagan o tatlong kategori katulad ng tao, body, soul, and spirit. Ibig sabihin, meron pangalan ito, pangalan-alan. Ibig sabihin, ang pangalan ko, kapag binanggit mo ang pangalan ko, pupunta ako sa iyo, at ang tatlong ito ay lalapit sa iyo. Meron body, soul, and spirit. So kaya sinabi ni Jesus Christ, hingin niyo ang lahat ng bagay sa pangalan ko. Hingin niyo ang lahat ng bagay sa Ama, sa pangalan ko, at ipagkakaloob ko sa inyo. At ang sabi niya, susuguin ko sa inyo ang Espiritu Santo sa pangalan ko. Sapagkat ang lahat ng sama ay akin, at ang lahat ng sa akin ay sama. Kaya nga, kung ang complete name of the Father ay yung Lord Jesus Christ, ano pa ang purpose at dahilan kung bakit gagamitin pa natin yung Ama, Anak, at Espiritu Santo? So, hindi kung sa akin, nasa iyo naman yan kung gagamitin mo. Dahil hindi naman mali yun. Dahil kung ano man nakasulat, sabi ng Biblia, ang sino magbawas o magdagdag ng ano man nakasulat dito, ibig sabihin, pwede mo siyang gamitin. Dahil nga nakasulat naman yan Ngayon, kung hindi mo gagamitin yun, may pangalan naman ni Kristo, Acts 32, magpabautismo kayo sa pangalan ni Kristo, upang ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Isdisin lang yun, sapagkat nandun na yung tatlo Kung bagay yung tatlo, sa pangalan ni Kristo, nandun na yun, yung Ama, Anak, at Espiritu. Pero kung hindi ka ba nakakasure, hindi naman masamang sabihin mo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ginabautismo lang kita sa pangalan ni Jesus. So para sigurado, banggitin na lang Ama, Anak, at Espiritu Yes, Santo. kasi hindi naman pinagbawal sa iyo yun Hindi naman sinabi sa Biblia na bawal mong banggitin sa baptism ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yung doktor na tanong kay Mark Masilan, meron siyang binanggit na yung tama naman baptism ko sa Acts 2:38. May dinugtog sa Lord. Tama ba kung isama yung Lord? Ano sa tingin mo? Lord Jesus Christ. Nung baptism sa Acts 2:38,
Sa tingin mo, may kulang ba o tama? Yung Ayun ang ano to. So ano ba nakabasa din? Ang nakalagay doon? Sabi niya, pagsisyan niyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautis mo kayo sa pangalan ni Yesu Cristo. O, wala naman Lord doon di ba? Kung baga sa ano, nakalagay doon directly sa pangalan ni Yesu Cristo. Walang Lord na binanggit ko doon. Pero, kung magtatanong pa, kasi ewan mo, ikaw ay, ibig sabihin mo na, nagpabautismo ako, wala na ba akong gagawin? May tanong, Anong gagawin ko para ako? Ay mo, gusto mo ng pabautismo, wala ba akong gagawin? mayroon. Ano? Ang sabi ng turuan siya. Hindi, kapag tapos ng bautismo, tapos hindi, tuturuan ka pa eh. Turuan siya sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Meron pa tinatawag na study. Para matuto ka. Kasi hindi ka parang para na lang yan. Hindi ka magiging estudyante hanggat hindi ka nag-enroll. Tama? Okay. Pag nag-enroll ka na, saka ka lang mag-aaral. Ganun din ito, enrollment to. Kung baga sa nung binautismo ka para maging alagad ni Kristo. Naging alagad ka ni Kristo, gusto kailangan mong maturuan. Dahil hindi ka pwede tuturuan hanggang hindi pinagkaloob sa iyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang mga bagay ng spiritual ay kailangan maunawaan sa paraang spiritual. So, ang bautismo, kapag nabautismo ka, ipagkaloob sa iyo ang Espiritu Santo para maunawaan mo yung ituturo sa iyo ng mga bagay na spiritual. Asal sa pa. Sinabi mo, may magtuturo. Di ba? Ngayon, sa panahon natin, sino nagturo sa'yo? Ayan. May pastor po ako, hindi pa ako nanggaling sa, may mentor ako. Bago ko maging Kristiyano, may nag-invite muna sa akin. May nag-share sa akin. May ginamit ang Diyos. Hindi ako directly na nakatayo kong ng ganito. Nag-aaral din ako ng Bible School para matuto. Ibig sabihin, hindi ka directly na marunong ka na kagad. Maging si Jesus Christ eh, di ba? Bagamat sa kanyang kanuhan, patuloy siya nag-aaral. Saan ka nabautismohan sa anong denomination nagbautismo sa'yo sa pangalan ni Yesu Cristo? Born again po yan. O sinong born again? Ayan. Ang totoo pong lingkod ng Diyos, yung mga born again. Sino nga yun? Kasi hindi ka mabuborn again kung hindi ka nakipag-isa kay Kristo. 2 Corinto 5:17. Ang lahat ng kapag-isa kay Kristo ay siya ng bagong nilalang. Wala na lahat niyang pagkatao, siya ay bago na. Pag sinabi mo hindi ka born again, wala ka pang personal na relasyon kay Kristo, hindi mo po siya kilala. Di pangalan mo kung sinong denomination Ang bautismo sa akin? Ang disciple, ang nagbautismo sa akin, Beautiful Temple, si Pastor John Rosales. Beautiful Temple, tayo mo na. Yan, Beautiful Temple ang pangalan ng church. Kasi ang church, ang tawag ko nito ay local church. Pag sinabing local church, ito yung mga simbahan na binuo ng mga lingkod ng Diyos. Pero nagkakaisa yan sa pagiging born again. Dahil ang founder ng born again ay hindi po tao, kundi si Kristo. Si Kristo mismo nagsabi niyan. John chapter 3, verse 10 hanggang 7. Huwag kayo magtaka sa sinabi sa inyo, lahat ay kailangan may panganak na muli. Ibig sabihin, si Kristo ang nagtatag ng born again, hindi po tao. Kaya kapag sinabi mong born again ako, bagamat iba ang simbahan mo, nagkakaisa tayo sa pananalig at panampalataya kay Kristo. Iisa ang ating pinaglilingkuran, si Kristo lamang. Dahil ang tawag ng local church, local church to, ang national church ay si Kristo. So, sa yung kaninang tanong ko, Isa lang ang ating pinandiling ko. Yes. yung tanong ko lang kanina po, susuko lang po. Yung sabi mo kanina, namatay si Kristo para sa mga Hudyo natin. May babasahin lang po ako. Sige po. Sabi po rito sa 2 Corinthians 5:15, at siya ay namatay dahil sa lahat. So, yes, Pastor, if you believe that, hallelujah, Apostle Paul is versatile, is not, hindi siya nagsasalita para sa mga detail lang. Yes. Kasi, okay naman po, wala naman po sa akin problem. Pag hindi na So,
Yung lahat po yung sinasabi yun, totoo naman yun eh. Pero yung yung kabahagi, para maging kabahagi tayo sa kanyang kamatayan, kailangan tayo dumaan sa sinasabi ng Biblia. Pastor, pwede i-follow ko na yun. Sige po. Kasi, medyo na correct kayo ng konti. Na hindi lang si Kristo namatay para sa mga Hudyo. Yes. Namatay siya para sa lahat. Yes. Pero, namatay nga po ba siya para sa lahat? O para lamang doon sa... Hindi, andun na nga tayo. Di ba? Para sa Hudyo. Una, sabi niya, no? So, na-correct na siya na hindi lang siya namatay para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat. Tingin ang sunod ng tanong, namatay nga ba po ba talaga siya para sa lahat o para lang doon sa hinandugan niya ng kanyang First John chapter 5 verse 8 ata 7, no? Blood, spirit, and water. Yes. Yung hinugot dito. Sino yun? Tumanggap lang talaga sa kanya. Yung talagang tumanggap sa kanya at yung sinabi niya na walang makakalapit sa akin maliban ng Ama ang siyang magbigay sa akin. Na siyang ipinalangin niya, sabi niya, Ama, ingatan mo sila. Sila ng mga pawang ibinigay mo sa akin. Hindi ba yun yung talagang hinatugan niya ng buhay? Although, in general, nung namatay siya, in general yun, pero meron talaga higit na pinaglaanan ng buhay na yun. Siyempre, ang Sino kanyang ba yung pastor? ang mga Hudyo. Thank you. Ang Israel po, ang kanyang pinangalanan. Dahil naparito siya niya, naparito ako sa aking bayan. Pero hindi ako kinilala ng aking bayan. Yung hymn na parang Kasi ang layunin doon, sabi niya, may isang sanggol na ipanganak. he came by his own, No? but his own knew him. Yes. Para iligtas ang kanyang sariling bayan. Ibig sabihin sarili, kanya. Sino ang bayan niya? Ang Israel. Ay, sino tayo? Wala pa tayo. Kaya lang tayo nagkaroon ng kaligtasan nung hindi tinanggap si Kristo ng mga Israel. Kaya nung siya ay nangangaral, bumaling siya sa mga hintil. Yeah? Bumaling siya. Mas maraming naniniwala sa kanyang mga hintil. Kasi sinabi niya, walang propeta ang tinatanggap na kanyang sariling bayan. Kaya tinanggap siya ng mga hindi niya kababayan. Kaya naligtas ang mga tao, kaya may dalawang salvation. Salvation by the promise and salvation by Nasaktan grace. ako Hindi pala ako pasakta bilang. Salvation by grace po tayo mga hindi. Hinandugan ako ng hinandugan ako ni Kristo ng biro mo, lumabas yung tubig. Tapos sa Yung Espiritu. Tapos parang sa udyo. wala sa inyo. Tapos kami parang dahil lang sa biyaya. Baptis mo na lang tayo para magtas. Tapos bride ka, hindi Ayun. pala ikaw. Kung babasahin mo yung Romans chapter 11 verse 25, basahin mo para malaman mo doon. Hindi Na, ka alam mo po, ang bride, Yeah. yung alam mo isang Romans 11. nahandog niya ang kanyang sarili para sa kanyang bride. As ibigay niya talaga yun, no? Tapos bride ka, tapos hindi pala ikaw yung pinaghandogan niya. Udyo pa rin. Udyo pa rin, no? yes. Yung bride na- Kaso ng mga Hudyo, hindi kabilang sa radyo. Tapos, Sila yung magdadanas ng great tribulation. Pero sino ang makakasama ngayon doon sa wedding supper of the Lamb? Oo. Tayo mga hintil. Tayo mga hintil. Tayo yung sasama doon. Kasi hanggat nandito tayo mga hintil, hindi matutuloy ang 7 years Great Tribulation. Parang sa panahon ni Noah yan. Hanggat hindi nakakapasok ang sa arko ni Noah, yung mga hintil, hindi nabubuo ang bilang ng mga hintil, hindi pinapapatak ng Diyos ang ulan. Basta interrupt ko lang. Kung ang hintil ang bride of Christ, wala. Siya rin ba yung body of Christ? Yes, tayo po yan. Ay, yung body of Christ. So, katawan. So, balikan natin si Adan at si Eva. Si Adan ba ay represent kay Kristo? He pictures Jesus Christ or telling Jesus Christ. Parang gano'n, no? Yes, sir. Sino si Eva? Si Eva. Di ba si Eva tumutukid yun yung iglesia na nahulog sa kasalanan? Na tinubos ni Kristo, pero kay Adan, sinamahan pa rin niya, no? Yes. Hindi hiniwalay. Yes. Niligtas pa rin niya, nakututusin. Pwede nang palitan niya ng Diyos, no? Pwede naman tumanggi siya doon, di ba? Opo. Pwede naman tumanggi siya doon, hindi kumain ng Pero, mga tao. hindi Pero, pa tayo na, Pastor. Si Adan, tangan-tangan pa rin niya si Eva. Si Adan, nire-representa niya si Kristo. Si Eva, nire-representa niya yung iglesia na siyang katawan ni Kristo. Si Eva ay nagmula sa katawan ni Adan. At si Kristo naman
ay yung iglesia ay siya din rumirepresenta sa katawan ni Kristo at si Kristo ang siyang Pangulo. Correct? Ngayon kung ang hintil ang siyang bride, sino ngayon ang inandungan ngayon ni Kristo ng kanyang buhay? Yan. Ang hindi na kanyang buhay, Yung mga Hudyo. Hudyo. Kaso lang hindi nga siya Opo, thank you tinanggap. po. Hindi siya tinanggap. Kasi kung tinanggap ng mga Hudyo si Kristo, wala tayo. Wala tayo. Pastor, balikan mo lang yung tanong ni Pastor Jun. Kung ang bautismo sa atin, medyo mabigat po. Sige po. Pasensya niyo. Okay lang po. Okay lang po. For 11 na meeting. Kasi po, we believe in this church. There was only God and mediator. Hindi po kami naniniwala sa tatlong Diyos. There's only So, one God. kung nabautismohan po ang isang tao, doon sa, halimbawa po, sa inyo naman po, baliktad din yun. Hindi rin po kayo naniniwala doon sa sinasabi ko. Para fair po ba? Ang tanong lang po, pag tayo po ba nag-bautismohan sa maling bautismo, doon sa congregation na to, o sa church na to, ligtas po ang tao. Yan ang magandang tanong. Kasi doon mo malalaman ang totoong iglesia. Pag tanungin mo, bonaging ka na. Pag nagtanggi hindi siya bonagin, ibig sabihin, hindi po yan tunay na hinirang ni Kristo. Kasi ang lahat ng mga lingkod ng Diyos ay nagsasabi, kailangan mong maborn again. Kailangan mo. Kasi nga, hindi ka maborn again kung wala kang, hindi mo tinanggap si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Dahil si Kristo lamang ang makapagbabago ng iyong buhay. So, madaling salita po, kahit po na basta kay Kristo, Jesus tayo na baptismo, whether or yan tatlo, or one, or something, or basta na-baptismo tayo sa pangalan ni Jesus, ligtas na po talaga tayo. Yes. Dahil hindi naman sinabi ng Diyos na bawal mong banggitin ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Wala kang mababasa sa Biblia na bawal yun. Kundi sinabi ni Kristo, inutos niya yun. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kung man yun eh. Kaninong pangalan? Siyempre sa pangalan ni Kristo. May ano pa ba yan? May power pa ba yan? Lumay. Hey. Okay naman. May May tatanong ka? Ready? May tatanong ka pa? Kaya tanong mo yung iglesia, kung naging ka ba, sasabihin hindi. Tanongin mo yung Jehovah, kung naging ka ba, hindi. Yan ang sinasabi ni Jesus Christ. Maraming paparinto sa pangalan ko. Ngunit, ililigaw nila ang marami. Yun po yung gusto ko sabihin kanina. Yan. Papa, hindi ibig sabihin na born again ka. Paano yung proseso ng born again? Yan. Oh, yan. Ang proseso ng born again, una, sabi sa Biblia, yung makipag-isa ka kay Kristo sa kanyang kamatayan. Dahil kung paano namatay si Kristo sa laman at muling nabuhay sa Espiritu, ganun din naman, mamamatay ka sa laman at muli kang mabubuhay sa Espiritu. Ngayon, ang Espiritu mo, buhay na yan. Ang tawag dyan ay born again. Kaya ngayon, naiintindihan mo na ang mga bagay ng Espiritu katulad nito. Dahil kapag hindi ka na born again, hindi na buhay ang Espiritu mo, wala, boring sa'yo to. Uwi ka kagad. Ayaw mong makinig nito. Dahil ang nakikinig nito, yung mga buhay lamang ang Espiritu. Dahil ito ang kanyang kalakasan. Ibig sabihin, kailangan may mangaral. Yes. Kaya may fivefold ministry. Yung pinangaral mo, anong tinuro, paano niya tinuro ang pangangaral sa bautismo? Kumpulungi po yan sa pastor na nagtuturo. Yung pinaka-valid na. Itong itinuturo ko sa inyo, pinaka-proper to. Ibig sabihin, pwede mong gamitin to, pwede mong pag-aralan to. Huwag mo sabihin itinuro ko to, kundi ito ay pwede mong pag-aralan na parang ang Diyos ang nagtuturo sa iyo. Okay, mas kung sagot talagang tagot na yun, sabi niya doon sa John 1:12, John 1:12 kagad ang sagot yun. Di ba? Ang original na sagot na sinasabi pangaral, sinabi na ni John according to ang sino man, sabi niya, na sumampalataya, i-believe. Eh, sa kailan i-believe eh.
if you will without belief, may ginawa kayong belief. Kasi iba yung faith and belief. Iba yung belief sa belief. Hello? Iba yung belief sa belief. Yung belief sa belief, sa faith, what the difference? Yung sumasampalataya at pananampalataya. Ano pagkakaiba ng belief sa belief? Ang belief saka belief. Ang pananampalataya kasi at ang paniniwala, iba po yan. Ang pananampalataya ay sa mga bagay na hindi mo nakikita. Naniniwala ka na may hangin pero hindi mo siya nakikita. Naniniwala ka rin sa Diyos pag naman hindi mo siya nakikita. Yan ang pananampalataya. Ang paniniwala, naniniwala ka na pwedeng mangyari ang sinabi mo. Pwedeng mangyari yung kagustuhan mo. Yun ang paniniwala. Kung baga sa naniniwala ka, kapag ginawa mo ito, magagawa mo. Ibig sabihin, hindi direkta na nagpabautismo ka, na wala kang paniniwala. Hindi ka pagbautismo ka kagad, hindi ka kagad, wala nag-shout sa'yo. Mayroon, Kasi kaya sa akin mo ang kasi, pangangaral pag nagbautismo kayo, ligtas. Yun, ibig sabihin, nailigtas ka na kagad. Ibig sabihin nun, bago ka magpabautismo, you believe. Tama po yan. You believe, kasi sinabi mo, hindi mo kagad believe. Ano ba ang utos ni Kristo? Walang ano. Di ba ano ba ang utos ni Kristo? Walang Ipangaral nyo ang mabuting balita. So mag-aral ka muna. Bago ka magbautismo. Sabi niya, ipangaral nyo ang mabuting balita upang ang sinuman sumampalataya. Ay, sabihin, magsisimula yung pananampalataya niya. Kapag sumampalataya ka, doon na papasok ang pagsunod, yung baptism. Okay. So, may natutunan, kahit yung bababautismo ka, hindi mo alam. Okay, dumating kasi ang Nicolaitan Spirit. No? Hindi mo alam, kailangan alam mo. May deceiving. Ituturo sa'yo. May deceiving, no? Nag-ano rin sila na ito ang totoo. Kasi kasi sa 320 AD, dumating na kagad yung type ng panliligaw eh. Nagkaroon na, binago na sa 100 AD pa lang, nawala na yung bautismo na apostol doctrine. Nawala na kagad sa 100 AD. Napalitan na kagad ng Credo. Yung tatlong Father, and the Holy Ghost. Nawala na yun eh. O, yung na restoration kasi na third section of yung belief kasi ng after baptism, ng baptismo ng apostle doctrine, kailan nagbalik? Hindi po nagpalit. Wala pong ipinalit. Hindi po, kung mabasahin ng Biblia, wala pong binago sa Biblia. Hindi, ibig sabihin na wala. Tao lang ang nagsabi nun. Diba? Ang tinutukoy po ni Pastor, sa pagtakbo ng panahon. Yan. Ibig sabihin, ang gumagamit ng tao lang. Pero ang Biblia, hindi po Pastor, nagbabago. i-ano po natin yun para pumalinaw. Ang tinutukoy po ni Pastor, na wala, sa pagtakbo ng panahon, nawala po yung baptism na yun. Hindi po, ang tinutukoy yung naman ng Bible. Hindi po tayo mawawala yung nakasulat yan as is na po yun. Nawala yun eh, sa time na yun eh. Nagbalik yun. Kailan nagbalik? Kailan nagbalik? Okay lang mag-present kami, Pastor Alan. Sige po, sige po. Sa awag dito sa baptism. Mag-present ako 15 minutes o 5 minutes.